So yun ang mga best no, available nga po dito ng Yamaha Passion 125. Ito ay naka blue core hybrid na rin. Pero sa mga nagtatanong ano ba yung specs nito, nandiyan po sa side nyo, sa screen, sa side ng screen nyo yung ating full specs ng Passion 125. No, available na nga po dito ang Yamaha Miu Gear S. Okay, so ito yung bagong-bagong nilabas, new version at yung update para dito. Yung makina na ito ay katulad ng makina ng Fasio. Okay? So yung makina niya, pati hybrid, available na rin po dito sa my Mio Gear S. Gusto ko yung kanyang pagbabago para sa kanyang headlight. Mas maangas siyang tingnan. Mas ano siya, mas parang ang sungit ang dating niya. So ayun na nga, dito sa kanyang front, may design siya na ganyan eh, no? Iba rin yung atake na ito eh. May mga lining din yan, may mga pa-curve na design. Rear brake lever tayo rito, ayan. So safety features, pagbaba natin, syempre hindi mawawala yung gear na ano rito, no, na nilalagay sa gitna. May Mio gear din dito, may S. And then advanced key system din tayo rito. Pero isa sa mga nagustuhan ko dito, yung pagbabago nung kanyang headlight. Ayan. Ang brusque kong tingnan, parang pinaliit na NMAX talaga eh. Diba? Tapos may mga sharp design. Dito yung kanyang signal light. Naka-bulb type pa rin tayo rito. Maganda yung design dito sa ilalim. Oh. May mga pa-smoke design eh. So, nandito yung kanyang busina. Yung ano niya, yung fender niya, bulky. Naka-telescopic fork tayo rito. Meron tayong mugs. Ganda rin ng design. May Mio gear din na nakalagay dito sa ilalim. Ang size dito sa harap ay 110/70 by 12. Ayan, Maxxis din yung kanyang brand kaya hindi ka tinipid dito ni Yamaha. Tapos napansin ko din may fender din pala dito sa likod. Ito yung fender nyo, extension. So kung naghahanap ka ng classic bike, tapos medyo pang babae, pang lalaki, yung gusto nyo, mababa lang yung clearance, abot na abot ng mga 5 to na kagaya natin. Etong Fasio 125, meron tayong mga ganitong option. Okay, so marami natin gumagamit na ito at isa na rin ako sa mga gustong nakigamit ng ganito, no? So kung naghahanap ka ng pasok sa budget nyo below 100,000, pwede ang isang to, no? Sa kanyang headlight, meron tayong LED. May mga chrome design sa loob eh. High and low na rin yan. Pagbaba, meron tayong matte finish dito. Merong Yamaha emblem and then Fasio na design or yung logo ng Fasio. May ganyan tayo rito. Yung ating signal light, naka-bulb type tayo rito. May parang malabong part dito. Tapos, yung kanyang fender, ang laki. Sobrang sakop na sakop niya yung buong, ano, no, buong gulong. Tapos, meron tayo rito sa ilalim na mudguard or tire hugger o extension nitong fender. Ayos ah. Tapos dito naman sa side, meron din tayo rito ang disc brake. Naka single pot caliper din tayo rito. Tapos meron din tayong malawak na gulay board. Ayan yung gulay board natin. Nandito yung kanyang battery, maganda yung design. Tapos extension ng paa, pwede kang tumapak dito. Mahilig kasi yung iba ng mga race. Ang tawag nila doon ay racing position dahil nga gusto nila nakalagay dito. Yung iba naman dito sa harap extension, ito na talaga to eh. 'Di ba? Yung iba kasi talaga ayaw nung parang nakahiga ka sa sofa or nakaupo ka sa sofa. Pero ayan, ito yung design niya. Meron pa rin naman tong foot pegs para sa angkas. Kaya sumasabay yung design niya rito sa side. Ito para may mga scratch resistance tayo dito lalo na dito sa side na to. Ayan. Tapos may Mio gear. Ito yung emblem niya, ang premium. May S version siya dito. Tapos yung upuan, sobrang lambot ng upuan nito hanggang dito sa OBR natin. Tapos ang bilis din masara ng kanyang compartment. Naka-mugs na rin tayo rito. Ang size dito ay 110/70 by 12. Tubeless na rin yan. At sa side, meron tayo rito na single disc brake, single pot caliper at yung kanyang tires ay Maxxis na rin yung brand. Ayan. So hindi ka tinipid dito ni Yamaha pagdating sa motorcycle na tires. Ayan. So dito naman sa ating gulay board, malawak din. Ayan o, ang lawak ng gulay board niya. Hindi siya madulas kasi may mga maliliit siyang parang
spike no? Ayan, para hindi madulas sa paa. Okay? So, iwas din sa mga nakaw, sa mga padding. Pero alam ko meron pa tong padding eh. Or paggawa na lang kayo, no? Mas maganda. Okay? So, nandito yung battery. Okay? Sa ilalim. Dito sa may gulay board. So, yung iba ayaw na may battery dito. Nga naman kasi kapag lumubog or sinabak sa baha, baka daw mabasa. Pero yan, wag nyo na lang isabak sa baha, 'di ba? So dito naman sa ating panel gauge, meron tayong portrait pa din na digital panel dito sa side. Meron tayong high beam, engine check, signal light, pag naka on and off yung kanyang idling stop. May select dito. Ayan, ito yung ating compartment. So may saluhan tayo ng gas dito in case na matapon. Ang linis lang tingnan dito. Yung ating bracket dito o yung grab bar, napaka solid, matte finish na kulay black. And then dito naman sa side yung ating ito, mga battery natin. Ito yung size ng battery niya, maliit lang. Yung mga basic tools natin dito at yung ating side mirror. Ayan, may helmet hook din tayo rito. Lagayan ng mga basic tools, meron din diyan. Okay, so sa upuan niya, ito yung kanyang leather. Ayan, maganda yung leather na ginamit din dito. So sa side din, naka-air cooled din tayo rito. Yung tambucho niya, ay yung stylish nung kanyang cover. Pero ito yung pinaka-tambucho niya, ang taba. So naka-drum brake din tayo dito sa likod. Ang size din dito ay 110/70 by 12. Parang parehas lang din pala ng size nito. Ayan, yung drum brake niya. Okay? So dito rin yung design, no? Parang scratch resistance din dito. And then, ang gusto ko rin dito, yung itsura nung kanyang taillight. Binago rin nila, parang mas lumiit siya. Naging compact yung kanyang design. Signal light niya is bulb type, may reflector, malapad yung ating fender dito, lagayan ng plate. Tapos, yung mga switches niya, very premium pa din yung design. Okay, dito sa side, meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system. Ito yung hazard switch, electric starter. Sa side naman, high and low, wala siyang flasher, signal light, busina. Yung grip natin dito makapit din, tapos mataba. Throttle natin sobrang babaw. Yung ating lever malapad din, smooth naman yan. Sa side meron tayong brake lever. Ayan, brake lock pala, brake lock. Yan, meron tayong brake lock. Okay, yung lever natin dito malapad din, smooth naman. So pagbaba, yung ignition is nakadisusi pa rin tayo rito, and syempre stylish din yung susi natin, mahaba yan, boy. Meron na rin tayong shutter lock, meron tayong side pocket dito, pwede tayong maglagay ng bottled water, and meron din tayo ritong utility hook para sa mga gamit natin na pwede nating isabit dito or pinamili natin sa mga palengke, 'di ba? May mga ito yung mga magandang purpose. Pwede natin din isabit dito yung helmet in case na kailangan nating sumundo sa mga asawa natin. Okay, so mayroon din tayo ritong USB charging port. Regular USB naman yan. Okay, malalim din yung ating side pocket. Try nga natin kung kakasya yung cellphone natin dito. So, kasya naman, naisasara naman. Ayan, so pwede tayo mag-charge habang bumabiyahe. Yan, safe naman. So, depende siguro sa size ng cellphone. Baka mamaya kasi masyadong malaki yung cellphone nyo or baka tablet ilagay nyo dyan, hindi kakasya talaga. Sa upuan, malambot yung upuan natin. May stitches din tayo rito, stitches din dito. Malapad yung ating foam, makapal hanggang dito sa ating OBR. And syempre, yung compartment natin dito, malawak din. Meron din tayo dito side mirror, mga user manual. Tapos basic tools, nakakabit na po yan. And then meron din tayo ritong helmet hook. Malinis yung ating gas tank dito. May Y-connect na nga rin po pala ang isang to. Yan. Hybrid na rin kasi to. Yung ating grab bar, metal din naman yan. Solid din yung ginamit dito. And syempre, yung design ng Pasio. Ito, binago nila rito yung mga design. Halos ito lang naman yung nagbabago dito. Tsaka yung kulay. Yun yung binabago lagi pagdating sa Pasio. Alam nyo naman, mga ibang company or motorcycle brand is talagang naglalaro-laro lang din sila sa color, lalo na para hindi mawala sa market yung mga motorcycle nila, para sumabay pa din. Ayan. So dito sa side, naka monoshock din tayo rito, adjustable na rin yan. And then meron din tayong CVT dito na kamukha din nung ating Pasio. Okay, so same lang din sila.
ng design. So meron din tayo rito side stand kill switch. Ayan. So meron din USB charging port, cigarette type naman yan. So kailangan nyo ng extension or adapter. Tapos malawak din or malalim yung kanyang compartment. May utility hook din tayo rito. Yung susi, ito yung itsura. Ayan, ignition niya, may shutter lock din. And meron tayo rito side pocket. Ito, ang mga barya, pwede rito. No, medyo masikip lang yung side dito. Pero dito maluwag. Yung ating digital panel, ayan. Ang liit lang yung itsura dito. Tapos sa side niya, andito na yung mga details. Ayan, nandito yung kanyang engine check, pag naka-high beam, ayan, yung speedometer niya, ito reset and select. Tapos meron din tayo dito stop and start system, hazard switch on and off, electric starter, lever natin dito malapad, smooth lang din, ating grip makapit din, tapos throttle sobrang babaw. Meron din tayong high and low, signal light, busina, ayan, lever, ayan itsura natin dito, malapad din talaga siya. So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo ng Yamaha Mio Gear S? Okay, so foot pegs para sa angkas, maliit lang yung kanyang tapakan, pero metal naman yan. Ayan, solid naman yan. Meron na rin tayo rito ang side stand kill switch. Naalala ko nung na-vlog natin yung Mio Gear, halos same na same din. Pati yung makina, same nung kay Fasio. Itong si Mio Gear, same din, 'di ba? So parang halos sinalpak lang din yung Mio Gear, pero makina ni Fasio, yun, 'di ba? Naka-hybrid na din kasi 'yon. So single shock na rin tayo rito. And then naka-drum brake. Ayan, drum brake din tayo dito sa likod at naka-tubeless na rin tayo rito. Ang size natin na 110, 70 by 12. Halos same lang yung size harap at likod. Naka-drum brake. Then sa likod is yung ating tail light is bulb type, yung signal light natin bulb type. Ayan, alam naman natin tatak ng Fasio ang ganitong design. Lagayan ng plate, reflector, ayan, malapad talaga kaya iwas talsek sa mga putek. At syempre, yung tambucho natin dito, meron din tayong cover na plastic. Pero napansin ko dito, pwede yung paglagyan ng ano no, ng disc brake. Kung tutusin no, parang pwede no. Maluwag pa rito kung i-convert nyo siya. Para lang naman ano, alam nyo naman yung mga Pinoy mahilig mag-convert yan. So naka-air cooled ang isang to, less maintenance pagdating sa mga PMS natin, hindi na tayo masyadong mahihirapan. Pero yung iba gusto na sana daw gawin na liquid cooled kahit itong si Fasio para sumabay sa Giorno. Kasi di ba 125 din yon, maganda yung specs noon, naka 4 bulb na yon, 125 lang yun, di ba? Pero naka liquid cooled na rin yon. So sana daw itong si Fasio is sumabay kay Giorno. Okay? So ayan, sa mga nagtatanong kung sulit ba ang Fasio at kung abot ba ng 5 to na kagaya ko, ang Fasio 125. So upuan natin to para dun sa mga naghahanap nito, upuan natin para may reference kayo. Hi. So yun ang mga best no sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2026. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya nitong Yamaha Fasio 125? Comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito? Ayos na ayos yan. Lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ngayong 2026? Itong Yamaha Mio Gear S. So comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, dahil alam ko marami nang bumili ng ganitong motorcycle. Alam nyo naman yan, pag Yamaha, pag may nalalabas na bago, talagang yung mga Yamaha fans dyan, talagang bumibili agad sila. So marami na rin akong nalalaman or naririnig, lalo na dun sa mga pinupuntahan nating branch, at marami na rin naghahanap ng ganitong motor. So ayun nga po, available po dito sa Mega Vea, puntahan nyo na lang dito. Sana nakatulong tong video na to at sana nakatulong yung presyo kung sulit nga bumbilhin. So comment nyo naman yan dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo nito. Okay, so makatulong tayo dun sa iba na gustong bumili ng ganitong motor.
Yeah. I'm Mark Moto Vibes. Review mode. Let's go! Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat under ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena. Para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog. Kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, luba kay kalaban. Kung smooth ang tupo,